Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumurin. Mga kinigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas buhat ng ating pagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Kayo naman ang dakilang araw ng pagdadala ng kay Jesus sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang siyang tinanggap. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magpuprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinaghati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong pinakikita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo ng iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag, si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad sa Panginoong humarap. Kapayapaan niya't galak ay taglayin nating lahat. Sumambat, magpasalamat. Kaya't muling magtipon, narito ng Panginoon, sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo'y kaya't muling magtipon, nawitan ng Panginoon, sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain,
Purihin sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ilululog mo namin sa iyong kadakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na mapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na mapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan man labanan, tagumpay ay kanya.
Diyos na makapangyariyay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyariyay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyariyay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang mga tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapanalig, ito ang buting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi, mga kapanalig. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala ni Jesus sa templo. Kanina, tayo ay nagdiwang ng pagbabasbas ng mga kandila. No? Kung tayo ay may kandila, sana ay nabuksan natin yon at tayo ay nakipagdiwang kay Jesus na ang ating pagdadala kay Jesus sa templo. Itong pagdadala ni Jesus sa templo ay isang tradisyon ng mga Israelita noon. No? Sa panahon ni Moises
ang mga bawat panganay na lalaki ay itinatalaga sa Panginoon. Ito yung mga batang lalaki na ibinibigay sa Panginoon upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi ito naiiba kay Jesus dahil siya ay panganay na lalaki ni Maria at Jose, siya itinatalaga sa ating Panginoon. No? Isa sa mga misteryo ng Rosaryo, itong pagdadala ni Jesus, no? sa pagdadala ni Jesus sa templo. Isang karangalan para sa mga tao, no? Ito ay isang hindi extraordinary. Ito ay isang ordinaryo na pagdadala sa ating Panginoon. Pero kay Jesus ay naging extraordinaryo dahil ito ay kay Simeon at kay Ana, no? Dahil nakita natin nung dinala si Jesus, itong si Simeon may sinabi, no? Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Nakita ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Nung siya ay pumasok sa templo, nakita ni Simeon, itong batang sanggol na ito, na siya ang tagapagligtas. Kaya siguro ang ating ginawa kanina, ang ating pagsisindi ng ating mga kandila, ito ay sumisimbolo na tayo'y tinatanggap din natin ng ating Panginoon. No? Lahat tayo ay may kandila. Kapag may kandila, ano ibig sabihin? Ito ay magliliwanag. No? Magliliwanag sa ating daan. No? Kapag tayo ay may kandila, ibig sabihin, yung ang ating dinadaanan ay medyo madilim. No? Medyo madilim. Kaya tayo ay nagliliwanag. Mga ilang araw na nung tayo ay nagdiwang din ng Lunar New Year, no? Happy Chinese New Year po sa lahat, no? Pero kapag ang pagliliwanag ng mga fireworks, no, ay titingin tayo sa langit, no? Napakaganda nga naman, no? Napakaganda na makita natin ang mga fireworks, pero sa isang iglap nawawala rin itong mga ito. Siguro makakapagsaya tayo ng pagtitingin natin sa fireworks ay siguro 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Pagkatapos noon ay wala na. No? Yung liwanag na yun ay pagtingin natin sa fireworks na napakaganda, subalit hindi ito tumatagal. Itong sinasabi ng ating Panginoon, ang liwanag sa mga hintil, ay ang ating Panginoon na hindi kailanman mawawala. No? Itong liwanag sa kandila ng ating Panginoon ay kailanman hindi magmamaliw, no? Hindi mawawala sa ating paningin. Dahil itong liwanag sa kandila ng ating Panginoon, ito ang magsisilbing liwanag para sa lahat ng mga hintil. Ibig sabihin ng hintil, hindi mga Hudyo, at ito'y nangangahulugan na para sa ating lahat ng tao, no? Bakit nga ba sinasabi na si Jesus ang ating liwanag? Kapag tayo may mga kandila, ang ginagawa ba natin ay tumitingin tayo sa kandila o tinitignan natin ang ating daan sa pamamagitan ng liwanag ng kandila? Siguro naman doon sa pangalawa, no? Dahil hindi natin tinitignan ang liwanag ng kandila, kundi yung liwanag na ibinibigay ng kandila. Kapag tayo ay may kandila, hindi natin din tinitignan ang ating sarili. Minsan kasi, kapag tayo may nagawang maganda, no, o kaya sabihin natin, ako ang gumawa niyan, ako ang nakapag-isip niyan, no? Lahat ng mga bagay, lalo dumarating, no, parating ng ang eleksyon, ako lahat na may proyekto niyan, ako nakaisip niyan, ako nagpagawa niyan. Pero alam mo mga kapanalig, minsan iniisip lamang natin kung ano yung nagawa natin. Lahat patungkol sa atin. Lahat patungkol sa atin. Subalit, itong liwanag nito, hindi para sa atin ito. No? Kapag tayo nagsindi ng kandila, hindi natin tinitignan yung kandila. Tinitignan natin kung ano yung naibibigay ng kandila, kung ano yung naibibigay na liwanag sa mga tao. Hindi tayo, kundi ang ating Panginoon. Kailangan nating makita ang liwanag ng Panginoon sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, naway makita natin ang liwanag ng Panginoon. Hindi kung ano yung talento natin, kung ano yung kalakasan natin, kung ano yung talino natin, hindi. Ibigay natin sa Panginoon. Alam niyo bakit pumasok ang ating Panginoon sa templo?
Kasi ang templo noon sa panahon ni Moises, ito yung kinalulugdan ng Diyos, no? Ito yung kinalulugdan ng Diyos, dito daw nananahan ng ating Panginoon. Subalit habang dumarating ang mga oras, ang templo noon ay nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng maraming dagdag na mga kautusan na hindi na inuutos ng ating Panginoon. Kaya siguro nakita natin ng ang Panginoon nung pumasok siya sa templo, ito ay binabago niya. Kaya makikita natin sa pagtanda rin ni Jesus kung alam natin sa mga sinulat sa Biblia, no? Na kita natin ang templo noon ay nagkaroon ng naging palengke, kumbaga. At anong nangyari noon nung naging palengke ang templo ng ating Panginoon? Nagalit ang ating Panginoon. Sabi niya, bakit nyo ginagawang palengke itong tahanan ng Diyos? Ito'y tahanan ng dalanginan. Dito tayo nakikipagtalastasan sa Panginoon. Anong nangyari? Kaya nung pumasok ang batang si Jesus sa templo, ibig sabihin, ito ay binabago niya, no? Binabago niya kung ano man ang naging tradisyon ng mga tao doon sa templo. Marahil ito rin ang nagiging simbolismo ng ating binasa. Ang Panginoon ngayon ay pumapasok sa ating templo. Tayo ang templo ng Espiritu Santo, no? Ang ating katawan, ang templo ng Espiritu Santo. Tayo ang templo ng Espiritu. Subalit ang pagpasok ng ating Panginoon tayo sa ating mga buhay ay nangangahulugan ng pagbabago din sa ating buhay, no? Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, no? It is better to illumine than merely to shine, no? Yung kandila na hinahawakan natin ay hindi lamang dapat natin tignan yung kandila. Kailangan nating ipalaganap ang mabuting balita na ito, no? Dapat hindi tumitigil ang liwanag sa atin. Alam nyo, meron isa sa mga anghel, no? Ang pangalan ay Lucifer. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin na Lucifer? No? Tagahawak din ng kandila. No? Ibig sabihin, bearer of light. Lucis, kaya nga po Lucis. No? Lucis, light. Pero si Lucifer, no, sinatawag natin Diablo ngayon, ay nanatili sa kanya ang liwanag. Nakita niya ang kanyang sarili na ako ang nagiging liwanag. Ako lamang. No? Parang napunta sa lahat sa kanya. Subalit tayo, kapag tayo ay may kandila, dapat hindi tayo maging si Lucifer. Dapat tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Dapat tayo ay maging si Jesus. Si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay. Tayo ang maging liwanag, no, sa pamamagitan ng ating Panginoon. Wag lamang doon, wag sanang tumigil ng liwanag sa ating mga sarili, kundi dapat ipalaganap natin ang liwanag na ito, ang mabuting balita sa ibang tao. Paano pa natin may bibigay ang liwanag sa ibang tao? Ituro natin ang Panginoon. Alam niyo, sa mga panahon na tayo ay nag-aalinlangan, ituro natin ang Panginoon. Sa mga panahon na tayo ay maraming pagsubok sa buhay, napakaraming problema, naway makita natin ang Panginoon. Sa pagpapatuloy sana natin ng banal na misa ito, makita natin at buksan natin ng isipan natin at puso natin sa ating Panginoon. Patuloyin natin ang ating Panginoon. Minsan, nakapinig tayo sa ating mga pintuan. Ayaw nating papasukin ng Espiritu Santo. Ayaw nating papasukin ang ating Panginoon. Dahil tayo'y takot. Huwag tayong matakot, mga kapanalig. Dahil sa pagbubukas natin sa ating Panginoon, sa templo ng ating katawan, sa templo ng ating buhay, dito natin makikita na pag binuksan natin puso natin, hayaan natin ang Panginoon na baguhin natin ang ating pamumuhay upang tayo maging marapat at maging malugod sa kanyang mga mata. Magsitayo na po tayo. Ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanak ng Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na matayang tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay nagagalak sa pag-aalay kay Jesus sa templo. Humingi tayo ng tulong upang tayo itinalaga rin sa Diyos sa sakramento ng binyag, ay maging tapat sa tuwina at maghasik ng liwanag sa daigdig. Atin pong itutugon, Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid sila ang tagapagdala ng liwanag sa daigdig at mapangatawanan nila ang kanilang pagkakatalaga sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa bundong ibabaw, upang sa taong ito na ekumenismo ay makapagdala sila ng liwanag sa mundo sa pamamagitan ng kanilang pagtahak sa landas tungo sa pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang sa panahon ng kagipitang dulot ng maraming suliranin sa ating bayan, ay matugunan nila ang pangangailangan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga babae at lalaking nagtatalaga ng sarili sa poong may kapal, upang maging matatag sila sa kanilang mga sinumpaan at tumulong sa paggapi ng kadiliman sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang magningas sa puso ng bawat isa sa atin ang apoy ng katapatan sa Diyos at nang ating maikalat ang kanyang liwanag sa ating paligid, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Upang ang pamayan ng Kristiyano ay matutong tumanggap at umunawa sa mga naisin at pag-aalinlangan ng mga kabataang nakakaramdam ng panawagang makisama sa misyon ng Panginoong Hesukristo sa pagpapari o pagiging relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na bukal ng liwanag, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagpala, isinugo mo ang iyong anak bilang liwanag ng sanlibutan. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ng aming mapangatawanan ang aming pagkakatalaga sa iyong ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sambayan banal.
Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumunyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di naiiba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon. Inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ibig. Ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at putulin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na wanawin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na kagagalingin utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Papapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mga Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, taong salita, salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linaw mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay ng ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong natupad ang kanyang inaasam-asam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahakap namin sa landas na pagkikipagtagpo sa aming Panginoon Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Basbasa nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.